Hey, buddy! Frank here. I'm a salesperson of Cebu First Realty Ventures. I have over 6 years experience in real estate as a salesperson and an investor at the same time. Pag-usapan natin ngayon kung paano palaguin ang pera mo sa real estate. Alam mo ba na ang pera ay walang likas na halaga? Baka sabihin mo sa akin, "Wey, di nga." Yes, buddy. Money has no intrinsic value. Ang tanong, bakit gusto natin magkapera kung wala pala itong halaga? Sa totoong buhay, ang pera ay isang simbolo. Ito lamang ay mga papel o pieces of metal na may mga numero. Ang nagbibigay halaga sa pera ay tayong mga tao. Ang tiwala natin na ito ay tatanggapin ng karamihan at ito ay hindi madaling ipawalang bisa ng gobyerno at ng bangko. Aside doon sa mga coins and bills, meron din tayong tinatawag na digital money o yung pera na nasa online bank accounts or digital wallets tulad ng GCash. Napansin mo ba na habang dumadami ang users ng GCash, marami na rin mga tindahan ang tumatanggap nito bilang pambayad dahil ang digital money ay pwedeng palitan ng tunay na pera. Again, the bottom line is trust. Ang pera ay pwedeng pambili ng bagay na merong halaga tulad ng mga produkto at serbisyo. Dahil ang mga nagnenegosyo ay naniniwala na pwede nila itong gamiting pambili ng ibang bagay na kailangan o gusto nila. Habang tumataas ang presyo ng mga bilihin, bumababa ang halaga ng pera. Kunwari, ang isang bote ng tubig dati na naghahalaga lang ng 5 piso ay nasa 15 o 20 na ngayon. Yan ay dahil tumataas ang presyo ng mga raw materials o labor cost o ang pag-produce nito. Para maiwasang bumaba ang halaga ng pera mo, maaari mo itong i-invest sa mga bagay na pwede mong panghawakan o angkinin tulad ng stocks, crypto, ginto, o real estate. Para sa akin, ang real estate ang pinakamabisa at secured na paraan for capital appreciation o yung pagtaas ng halaga ng kapital mo o ng pera mo. Dahil ang supply ng lupa ay hindi dumadami. Tingnan mo ang paligid natin. Dumadami or tumataas ang populasyon ng tao kung kaya't maraming mga bahay at gusaling tinatayo para gawing tahanan, opisina, malls at iba pa. Habang dumadami ang bilang nating mga tao, tumataas din ang demand ng real estate dahil basic need nating mga tao na may matirhan. Kalaunan, tataas ang presyo ng real estate. Dadami ang gustong bumili o magmay-ari pero konti na lang ang pwedeng angkinin kaya kahit tumaas ang presyo, meron pa rin bibili. Halimbawa, kumuha ka ng isang kondo sa halagang 4.5 million pesos. Pagkatapos ng 2 o 3 taon, tataas ang halaga nito. Posibleng umabot sa 5 million pesos. Imagine, that's 500k appreciation in value. Subalit, ang perang mailalabas mo ay yung pang down payment lang. Ipagpalagay na natin na nasa 10% ng buong halaga, which is about 450,000 pesos. Here's the catch, hindi mo kailangan magkaroon ng 450k cash. Depende sa stage ng project, pwede ka na makapagsimulang mag-invest sa halagang 5,000 to 20,000 pesos per month. Ang balance ay idadaan yan sa pag-ibig or bank financing. Pag na-turnover na yung property mo, konti o wala ka ng perang ilalabas kung ito ay paparentahan or gawin mong Airbnb. Ang purpose mo ay for investment, meaning hindi mo titirhan, pwede mo na itong gawing passive income. Ang pera galing sa renta ay pwede mong pangbayad sa bangko at expenses. Eventually, matatawag itong passive income kasi hindi mo na kailangan mag-work para kumita. As long as merong magstay sa property mo, may income ka. Dapat matutunan natin paano palaguin ang ating pera upang talunin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kung may mga tanong ka o gusto mo na may mag-guide sa'yo paano mag-invest sa real estate, message mo lang ako. Hanggang sa muli, buddy. Thanks for watching. Once again, this is Franklin saying, you are in charge.